dakuin po muna natin Davao na naman. Davao na pinakamalinis na Davao na walang kakrimen-krimen ho, mga bossing. Davao na ipinain sa atin nung panahon ho ng eleksyon nung 2016, mga bossing. Sa Davao, maganda ang Davao. No? Walang mga salasalabat na kuryente. Sabi ng mga DDS. Sabi nung nagpakalat ng mga propaganda ni Duterte. Walang mga adik. Sabi nung mga nagpakalat ng propaganda ni Duterte. No? Ano pa ba? Ano pa yung sinabi? Walang baha sa Davao. Lahat na. Walang mahirap sa Davao. Nakita ko lang itong balita na ito, mga kababayan. No? Ano ba? Diyan ba nagtatago itong mga Chinese national? Chinese nationals nab in Davao City Pogo Operation. Naalala nyo yan? Agosto 13. 2025 ibinalita. No? Diyan ho yata talaga ang taguan. O baka may mga nagtatago. O baka may mga sumusuporta, may mga umaalalay. Di ba? Manila National Bureau of Investigation on Wednesday announced the arrest of 8 Chinese national in a raid on illegal Pogo, Philippine Offshore Gaming Hub in Davao City. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa din yung sa Davao. Grabe kayo dyan. Ang sabi ng Pangulo, ihinto na yan pagkatapos nung kanyang, kung di ako nagkakamali, sa SONA or kung saan niya sinabi yun. 6 na buwan o binibigyan na lang ng 6 na buwan simula nung sinabi ng ating Pangulo yon. Tapos ibig sabihin ngayon tuloy-tuloy pa din dyan. In a statement, NBI Director Jaime Santiago said the 8 Chinese citizens, 6 men and 2 men, were arrested August 12, agent of NBI Southeastern Mindanao Regional Office, NBI, inside the residential property of Gardenia Street, Montclair Highland Subdivision, where the Pogo Hub was found. Anak ng tinapa, umiiral pa din, tuloy-tuloy pa din. Ano ginagawa ng mga mayor dyan? Hindi, karton pala yung mayor dyan. Ano? Ang meron, acting mayor, mga kababayan. Naalala nyo din ho, na yung mga birth certificate daw po ng mga Chinese national ay galing ho sa Davao. Naalala nyo yun? Libo-libo. Sabi ko nga dati, nako, kapag papagawa ka ng mga peke, pagkapapagawa ka mga birth certificate na peke, peking mga diploma, rekto ka tumakbo. Yun pala, Davao ho, mga kababayan, ang pinakamalaki ng liit ho, mga bossing, yung rekto. Di ba Sir Archie Beroya at Gracious Grace? At si Brickster nandyan na. Si Ray Piñoco. Kaya nga, kabayan, Davao, libo-libo yung ginagawang mga peking birth certificate. Lahat na yata nandyan, mga kababayan. Tulog? Yung mga nanunungkulan dyan? Yung acting vice mayor, ano nangyari? Bakit meron pa din Pogo? Seized from the site were personal computers and multiple mobile phones and all utilized to facilitate the prohibited gaming operation, NBI said. The suspects are facing charges of violation of Presidential Decree 1602, Anti-Illegal Gambling Act, money laundering, expanded anti-trafficking in persons. The NBIS Sembro noted an emerging pattern in illegal Pogo activities. Operators have begun splitting into smaller group and moving into residential area to avoid detection. Lumipat ng residential area para nga mahirap na mamahuli. Grabe talaga ito. Nung panahon ho ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, biruin nyo ho, ilan daan-daan mga Chino ang pumapasok sa ating Pilipinas. At kung matatandaan nyo ho din yun, mga boss chief amo, sir, yung mga pasaporte nila may mga nakaipit na 10,000.
doon din po, no, yung pastillas at chuchuchu na tawag nila. Akala ho yata nila hihintuan o titigilan na sila. Akala ho yata nitong mga ito ningaskugon ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Jorge, anyways, at least I'm able to hit the like and watch. Tinago sa Davao, sabi ni Anita, no? Tinago sa Davao yung Pogo, baka sakaling hindi mabisto. Kaso ho, mga kababayan, lahat po talaga, no? Kaso ho, mga kababayan, kahit ilagay mo pa sa Davao, yung ano nga yung general manager, mga boss chief amo sir, yung general manager ng Pogo, saan ho nahuli? Sa airport din ng Davao. Kaya ako ho, naniniwala na ngayon, mga kababayan, talagang nabudol ho tayo noong 2016 election No? Ito yung kanilang mga sinabi, kesyo daw po walang mga krimen, kesyo daw po mababa ang crime rates. Naniniwala na talaga ako doon sa sinabi ni General Torre na para magmukhang ganon, dalawa yung kanilang logbook. Isa yung nasa labas at isa yung nasa loob. Na kapag ka matatapos na yung araw, yung logbook sa labas ipapasok, isasalin yung mangilan-ngilan na report. Siguro yung mga report na isasalin lang doon na ito nagtatatlo tala o nagkakarakrus. Yun lang siguro ang ilalagay doon, no? Tapos yun ang ipapasa ho doon sa PNP, sa main ng PNP. Kaya nga naman ho, mukhang konti ang crime rate ng Davao. At ito pa, sinabi pa nila noon, mga kababayan, na number 1, tama ho ba ako? Number 1 in Southeast Asia. Safest in Southeast Asia. Anak ng tipaklong yung safest na yan. Nung nagsalita si Baste Duterte, sabi niya, sige, umpisa natin ang Davao, ang tokhang dito sa Davao. 3 araw, 8 patay. Agad-agad, lahat nanlaban. Pwede ba yun? Di ba? Minsan ang naiisip ko doon sa nanlaban nila, mga kababayan. Minsan naiisip ko, baka mamaya sinasadya na lang po nila talagang sabihin na nanlaban yun no? Para hindi na po makahanda, awit. Para hindi na po makakanta. Baka ang maikanta daw ho, mga boss chief amo sir, na mga bossing, sila din. Yariin na natin. Sabihin mo, nanlaban na. Kesa, maikanta pa tayo niyan. Sabi ni Mark Raymond Gratil, medyo naninibago pa kasi tayo noong 2016 sa mga Duterte. Anyway, di ko naman sila binoto. Yun nga ako kasama po ako sa bumoto dun. No? Pero ang mahalaga, ang importante ho. No? Hindi ho tayo kagaya nung ibang mga DDS na nalubog na doon. Di ba? Hindi ho tayo kagaya nung ibang mga DDS na hindi po nagising. Di ba, Sir Chris Angel? Tayo po namulat. Nalaman natin ang katotohanan. Kaya ito tayo ho ngayon, mga kababayan. Nasa kabilang panig ho tayo. No, hindi ho tayo bobo na alam mo na at nakikita mo na kung ano yung mga nangyayari talaga. Wala pa din. Nandun ka pa din. At isa ka pa sa nagpapakalat ng peking balita o ng fake news. Hindi ho tayo ganun, mga kababayan.